isipin na makakakita tayo ng ganitong klaseng lineup. Fred Dren versus the Baksha. Again, this is game number 2. Blacklist International at AP Bren. Kailangang makuha ng Hive ang pagkapanalo para ma-extend ang serye to game number 3. Pero papayag nga ba ang mga agents? Naka-purify na naman si Super Marco. So, effectively, nare-reduce yung aggression na pwede mo makuha kay Bruno kasi medyo passive yung kanyang playstyle dahil wala siya ng flicker, wala yung pang-micro. Especially against a lot of the gold laners. And si Ohib naman ay payapa sa kanyang Brody na naka-flicker. So, nandun yung outplay potential mula sa Blacklist. Haji na petrify pero mukhang makakapag-flicker naman palayo. Yun talaga, ang early game, nakakamunti ka na. Yeah, agility, 3 members para sa Blacklist International. Talagang takbuhan at maagang rotation ang kanilang isasagot. Kasi nga naman, pag meron kang Baksha, kailangan mabilis ka rin humabol eh. Oo. Kasi malamang sa malamang ang gagawin yan, aagaw lang ng mga resources sa'yo bago siya pumunta dun sa kanya eh. Oheb, 1v1 with the great one, Super Ay! Marco. Renny J hindi tumama ang kanyang flicker pero Earth No Shatter. bait na naman! Katulutuluan at sinapak. First blood para kay Renny J. Grabe. Nakita mo yung ginawa ni Renji, nag-flicker para sa damo. Para lang masigurado na hindi makakadash yung Bruno. And mahirap ito kasi magkakaroon ng slight delay if ever para doon sa top lane. And mahirap ito para sa gold laners, di ba? Yup. Uy, di nakauwi si Ohib. Top. Ayun, sumakto. Alam mo, pagkabitaw ng dash. Buti na lang, nakatakas doon sa knock-up. Pero mukhang si Kyle. Sensui naman ngayon. Ang kanilang pagtitripan. Pero parehas makunat. Nagkalabitan lang pala. Yan. Yung Uranus Esmeralda napunta sa jungle. Eh, Kaya no? nga. Yung labanan ng mga hindi namamatay na hero. Nag-hello lang eh. Mga eternal battle kung tatawagin natin. Pero maaga ang paghatak dito ni Sensui. Pero doon sa may bandang ibaba pala. Nandun pala ang aksyon at dahil dyan mawawala si Haji. No mid laner for Blacklist International sa second turtle na to. Ayan na, dadamba dito si Renny J. Papasok si Sensui at yung Dragon ay narito na. Edward looking for the play. Ogwen goes down at yung turtle ay mapupunta pa rin sa Baksha. And this is AP Bren trying to escape after that fight pero hindi pala dahil gusto nilang sugurin pa. Pero yun na nga, turtle 1-0 na. Medyo greedy yung naging choice ng Blacklist International to go on to the Minotaur. Pero maintindihan mo eh, medyo sobrang, hindi nga medyo eh, sobrang kunat actually ni Baksha sa early game. So it's kind of understandable na nag-turn yung Blacklist just to get a kill tapos 50-50. Kasi at the very least, may makukuha silang kill. Pero Haji, kailangan niya mag-ingat dito ha. Nakita natin yung willingness ni Flap TZ gamitin yung Petrify para lang ma-force out yung flicker kasi ang nangyayari dyan is nalilimit yung aggression ng mid laner ng Blacklist. Actually, sinamantala rin yung pagkakataon na level 3 pa rin si Ogwen. Kaya talagang tinake down na kagad nila at walang threat para sa Minoan's Fury mula sa kanilang kupunan. 2-1 ang ating score. Lamang ng barya-barya lamang ang Blacklist International. Pero ang maganda naman dito, yung magkabilang gold laner natin, medyo safe pa rin. Bukod sa pagkakamatay kanina nitong si Super Marco. Tsaka ang nakikita natin no, sa AP Bren ngayon talagang alam nila na mas mataas ang cooldown ng flicker kaysa ng Petrify. Kaya Tama. okay lang. Tama. Turn mo Oo. lang number niyang Petri para mag-flicker yung Kaya kalaban. yung mga XP laner, pag nag-clear kayo ng XP, huwag kayong matakot na i-Petrify yung mid laner. Flap TCD tumama ang kanyang Electo final blow pero si Haji ngayon with a one-man knockup pero mukhang babagsak na si Sensui in that fight. Talagang ginaw nila eh. Kasi alam nila na wala ng dash itong si Sensui at hindi na makakatakas pa doon sa ginawang attempt para sa AP Bren. Pero malaki-laking platings nakuha ni Edward doon. Halos 40% or 60% rather ng platings doon. So in terms of gold, medyo kami kalamangan ng konti dito ang si Edward. Ganda rin nung ginawa ni Ogwen. Hinold niya yung kanyang first kill para di makapag-appreciate sa yung Frederick. Kasi laki nung, feeling ko pag bumagsak yun, 3 patay doon eh. Oo. Sure yun eh. Lalo na pag puno yung crystalline armor na passive mo. So ngayon, second third lang ating game ay available na pero si Kyle TZ, uunahan na niya. Kaya lang wala siyang kamali-mali doon sa pixel. Pero may kita na kagad with that Azure Echo itong si Renny J. Pero Sensui lumalapit. Ogwen ay narito rin. Edward, nagkatawang dragon na pero mukhang liliko lang ng saglit
Turtle, sino nga ba makakuha nito? Kalahati na agad buhay ni Black TZ. Turtle secured Uy! by the Benedetta. Pero mukhang si Sensui at Kyle TZ ngayon ang magsasapakan dito sa may bandang gitna. Kyle TZ, kailangan makatakas. Boom! Appraiser strat. Electo final blow. 3-man knock-up nang gagaling kay Ogwen. At may tatlo na namang umangat. Nagsitalunan na. Parang nagja-Chinese Carter lang. Ang AP Bren dito ngayon, nagsusubukan na pero 2 for 2 ang nangyayari. At mukhang may dalawa na namang tatalon dito dahil si Ogwen ang isusunod nila. Hindi pa sila tapos dito. Ogwen, lalayo stomp para lang makatakas. At grabe yung pinapakita ng ating magkabilang komunidad. Hindi papayag na walang bawi ang isa't isa. Oo, grabe yung trade na hinahabol dito ng Blacklist International. Again, hindi sila na fully nagko-commit dun sa Turtle. If makuha yung Turtle, so be it. Pero nag-focus sila sa pagpatay ng mga heroes. Pero ang ganda nung pinakitang pag-in and out ni Flap TZ, hindi siya yung parang naghihintay ng charge sa loob ng teamfight, kundi lumalabas siya, tapos papasok ulit, electro final blow, and ginagamit na yung eye for an eye at the perfect timing. Nakakuha pa siya ng 2 kill for AP Bren. Grabe. Ang tapang dito ni Kyle TZ, pero Super Marco focus lang sa kanyang goal. Habang yung damage, look at that! Wow, ang sakit! Pero mabilis nila ma-clear yung catapult na yun. So, failed attempt para sa AP Bren na mapatumba yung torre doon sa may bandang itaas. Pero Sensui may ginagawa pala. Oo, may nanakaw ng purple buff and ngayon blacklist at AP Bren. This is anybody's game entering the 6-minute mark. Nagtatalunan lamang ang ating gold lead na hindi pang lumalagpas ng 400. Yan, dikit na dikit talaga. Pero si Renny J, tatalon din. 2v3 scenario. Renny J ngayon, medyo delikado. Hindi tatama ang Minoan Fury, pero mukhang si Sensui makakuha ng kanyang purple buff. Yan, Grabe reset. naman, grabe naman yung ultra invade na ginagawa ng AP Bren. Pinaforce lang nila na pumunta dito yung Blacklist International, so they have to deal with the Minotaur. Pero napagamit sila ng Minoan Fury and magkakaroon na ng Turtle and may hawak na ulti si Haji. Yeah, and ang ganda na ginagawa actually ng AP Bren, no? Right after nilang basagin yung top lane, dumisiplina sila eh. Hindi nila maaatim kasi na may mamatay pa sa kanila dahil yung next to Turtle ay pabuhay na ranga rin naman. Nagamit na dito yung Astral Echo at ngayon. Renny J makakapag-primal raft path, makakapag-heal back. Edward ngayon, naghahanap ng biktima pero Turtle ata magiging Oh, yung focus sa zone! pares na kupunan. Uy! And that's gonna be the Frederick securing it. Flap TZ goes down at mukhang itutuloy pa nga ng AP Bren ang laban dito. Si Sensui na ata ang isusunod nila. Super Marco dashes in. Pero si Oheb ngayon, corrosive strike, tumatama na. Torn apart memory, will not get the kill dahil si Flap TZ ang kukuha ng kill na yun. Unti-unti nang kumakati dito si Oheb and ito yung rason kung bakit talagang pinantatapat ang isang Brody against dito sa sa Bruno dahil yung kung innate damage lang ang pag-uusapan, parehas mataas to eh. Yeah, tsaka ang lamang ni Brody sa teamfight is spread across the enemies yung kanyang damage output dahil meron pang Thorn apart memory. Now, looking at the items, meron ng Blade Armor si Sensui dito, so kaya niya ng harapan yung Bruno. And in terms of damage output, kahit si Flap TZ, pwede niya nang i-ignore. Pero ang ganda nga actually nung naging choice si Flap TZ kanina, hinabol niya yung Valentina. Unfortunately, napalalim lang siya ng sobra. Ginamit ni Haji yung ultimate nung dumive si Flap and tinamaan pa siya ng tower shot tapos napatay yung Benedetta. And for AP Bren, dahil nga walang Minoan Fury, nanakaw pa ni Sensui Turtle. Uy, Ogwen. ba? Ogwen with the Oy! flicker play! At si Haji naman ata ang sunod nilang bibigyan. That's a kill going to the hands of Super Marco. At si Sensui ay papakasok muli. Nandyan na rin si Edward pero saktong liko muna at kailangan ng tumakas ng blacklist dito. Grabe, umatras muna. 2 ang babagsak para sa mga agents. Good decision para sa AP Bren. Nahulihin kagad si Oheb at itong si Haji. Kyle TZ ay nandun sa may harapan ng kanilang first and second turret. At talagang magiging successful ang pagbasag rito. Ngayon, 25 seconds bago mabuhay yung unang lord ng ating game. Sasamantalahin ng AP Bren ang pagkakataon na agawan at sabihin natin ubusan ng mga farms itong kanilang jungler na si Sensui. Itong ginagawa ng AP Bren, itong move na nakikita natin, actually nakita natin ito nung ISF, nung nandun sila sa Romania. Yung mga team fights na hinahanap nila, minsan nasa labas ng objective. Kasi it works against good teams. Like if you're Blacklist International, hinihintay mo yung ultimate ni especially ni Edward, pati na rin of course ni Haji kapag nakakuha siya ng Minoan Fury. Pero ang ginawa ng AP Bren, hindi kasi ready yung blacklist nung time na yun. And nag-engage kagad sila kung sino man yung nakita nila. Oops. Pero may pahatakan na magagawa Haji dito hawak yung Minoan's Fury. So additional setup para sa kanilang kupunan. 22k ang buhay ng Lord na ito. Pero si Edward ata magiging target nila Edward, mukhang siya pa nga ang napahamak doon. Low HP na ngayon si Agent Zero. Ang Lord ay pagdalaroan ng 2 kupunan. Kalahati ang kanyang buhay at i-hold ito ni Sensui. Ngayon reset. Pero sakit na.
Ang sakit na ng Aster Recall dito. Unti-unti na nararamdaman, mapapakatala si Sensui. Black Dragon Form, may gagamitin din ni Edward, ha? Edward papasok muli. Napakagandang Electro final blow mula kay Flap TC. Sino Aray! makakuha ng Lord dito? Sensui ngayon. Gwen! Isa-stun nila pero makakuha ngayon ay si Kyle TC. At babagsak pa si Rene J. Si Sensui naman ata ang isusunod nila. Kyle TC, tuloy-tuloy lang ang pagdadash. Makakatakas pa kaya si Sensui dito. Binatuhan ng Meteor. At pinakita pa sa CCTV kung nasaan yung sniper. Grabe yung ginagawa dito ng AP Bren. Ano nangyari doon, Midnight? Ganda ng pasok ni Ogwen with the Minoan's Fury. Hindi na nga niya kinailangan i-flicker with the chain stun coming out from the ultimate and the first kill. Hindi nakahanap ng retribution si Sensui doon sa laban na yon. And AP Bren, sila yung nakakuha ng Lord. And yung mga slows na nanggagaling dito mula sa actually hindi yung slows, yung mga damage na nanggagaling mula kay Super Marco, enough din to para ma-poke down yung units ng blacklist. Yeah. Pero ang pinaka-importante kasi rito is yung pag-control nila nung area again alongside the Minotaur. Pinag-uusapan natin yung peel version nito kanina. AP Bren naman yung may hawak na to ngayon. Ang ganda ng pasok dito ng AP Bren at may Lord pa silang kasama sa may bandang gitna. 5-man Astral Echo. At Edward ngayon ay magba-Black Dragon form na. Saktong U-turn muna dahil medyo masakit ang mga bulalakaw at bola na nanggagaling sa AP Bren. Ang sakit ng mga hampas dito, ha? Ngayon kahit TC na pumapasok na sa base! Petrify, go! Tumama pa nga yung Meteor. At ngayon, magpupush na ang AP Bren with a 5K gold lead. 3v5 scenario. Minoan! Minoan Fury sa dalawa. May ganting Minoan Fury din. At si Renny J ngayon ang tatanggi ng maraming bawas at mukhang babagsak na rin. Napakasakit na ng bola ni Super Marco. Wala pa silang minions dito. Magkiklear na din sila doon sa may bandang itaas. Mapapabagsak din. Pero nakikipag-normalan na din Super Marco, ha? Ang sakit-sakit na nga. Aantayin na lang ata ang mga minion wave. 2v5. Ibe-base lock na ba nila? Makakalaban pa ba ang Blacklist? O Game 3 na ba ang sigaw? AP Bren pinanata ng base at Game 3 ang ating makikita dito.